Paranoid na mga kababayan yung mga DDS, lalo na po si Harima. Makita niya, Mr. Maravillas. So ito po, sabi rito sa balita, disturb rumors behind BBM's new ICC position, sabi po ni Harimao. Takot na sila, mga kababayan. Sila man lang ang gumawa ng sarili nilang multo, mga kababayan, na kanilang kinatatakutan ngayon. So hindi na sila mapalagay. Ito yung kanilang bukang bibig ngayon, mga kababayan. Nasabi ni Harimao, yung mga taga-ICC daw, nandito na sa Pinas. Sabi rito, former presidential spokesperson Harry Roque confirms ICC entry in the Philippines. Bakit hindi ninyo inilalabas kung sino itong mga taga-ICC? Dapat may mga pangalan kayo. Sino itong mga taga-ICC na pumasok na sa Pilipinas? At paano sila nakapasok? Sino yung nagpapasok? Di ba? Baka niya, Mr. Maravillas, another fake news na naman yung malamang, mga kababayan. Kasi sila man lang po yung nagsasabi ng ganyan. Wala man sa mga officials natin po. Yung mga taga-Department of Foreign Affairs, taga-DOJ. Wala man ganong sinasabi, mga kababayan. At unang-una, yung possible ICC entry dito po para sa investigasyon kay Mau Diggs, under consideration pa po, mga kababayan. Pinag-aaralan pa kung pahintulutan. Nauna na sila. Di ba? But before ko, mga kababayan, na ibigay sa inyo yung full story kung ano ang kinapraningan po ni Harimao tungkol sa ICC, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga balita na walang gatong, walang karga, kundi factual lang po and objective sa ating mga pagpaparating sa inyo ng mga balita. Di ba? Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo, mga kababayan, na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. And also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Banga Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos na Mr. Maravillas ang pagkapraning ni Harry Roque. Sige lang po ang gawa nila ng mga kwento. Siyempre niya, Mr. Maravillas, para laging litaw yung pangalan nila. Kasi di ba niya, gusto nilang tumakbo sa pagkasenador. Pati niya si Mau Diggs, kung hindi senador, congressman. Tapos sasabihin nila na hindi sila ganid. Hindi sila ganit sa posisyon. Imaman po yung sinasabi nila sa ginagawa. Kung hindi po sila ganit sa posisyon, di sana tumulong sila, mga kababayan, sa ating administrasyon. At ayaan nila na magtrabaho ng maayos yung ating Pangulong Bongbong. Kasi sila po ay lipas na. Di ba? Inayaan na natin sila na makapaglingkod, makapagtrabaho sa ating pamahalaan bilang Pangulo at mga opisyal ng ating gobyerno. Di ba? At ngayon, yung 31 million Filipinos nagsabi na ang gusto namin na maglingkod sa amin, yung ating Pangulong BBM.
BBM. Pagkatapos yung ka-unit team pong si Inday, sige ang pang-away. Imbis na tumutok mga kababayan sa kanyang trabaho sa DepEd, kung ano-anong issue yung sinasalihan po. Wala sa focus mga kababayan. At ngayon lang ito nangyari sa history ng politika dito sa ating bansa. You just imagine, di pa magdadalawang taon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto na nilang palitan. Kung hindi kasopangan po ang tawag dyan, anong tawag ninyo? Kasi tingin nila, sila na lang yung magaling. Di ba? Wala na sa kanilang magaling mga kababayan, kundi si Maudigs. But anyway, balikan natin itong kwento rito na ang sabi, yung destabilization rumors daw, yun ang nasa likod ng pagbabago ng posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ICC, sabi po ni Harimau. Kung halimbawa, yun ang totoo. Pero wala tayong information na gano'n. Halimbawa lang na nagbago yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong sa isyu ng ICC na open na siya na pumasok para mag-imbestiga rito. At yung nag-trigger sa kanya para magbago ng posisyon ay yung destabilization rumors. Di ang ibig sabihin nun, tama lang po ang pagbabago ng isip ng ating Pangulong Bongbong. Alangan man ayaan niya na lamunin ninyo. Di ba? Pag ganon, ang dapat nasisihin sa pagbabago ng posisyon ng ating Pangulo, kayo, kasi nga, nagplano kayo ng destabilization. O di ba? Inadmit ninyo na nakipag-usap yung dating Pangulong Digong sa mga retired generals. May isang ang opisyal, dating retired official po. Sige ang daldal ngayon sa social media. No, ito po. Sabi dito, si Digong ang nagpalibing sa tatay mo. Tapos, papahuli mo sa ICC. Kita ninyo, mga kababayan, yung mga sinasabi nila, nanonumbat. Gawa-gawa sila, mga kababayan, ng isyo. Unang-una, sino ba nagsimula ng problema kung hindi kayo? Ito yung isyo ng ICC, mga kababayan, ay consequences po ito ng mga actions ni Digong nung siya pa yung Pangulo. Kung hindi siya nagmalabis mga kababayan, di wala sana siyang kaso sa ICC. Pangalawa, sa isyu mga kababayan ng pagpalibing, nanonumbat kayo, hindi makakaposisyon si Digong sa pagiging Pangulo sa Palasyo Malacanang kung hindi sinuport ng mga Marcos loyalist. So dapat lang na tawag dito sa amin, balusan niya. Di ba? Ginawan siya ng favors ng mga Marcos, mga kababayan. Sinuport ni Amy Marcos all the way. Nanalong Pangulo. O di may obligasyon din siya sa Marcos na ipalibing yung bangkay mga kababayan sa libingan ng mga bayani. Tama? O ngayon, di amanos na. Wala man dapat silang isumbat, mga kababayan. Hindi si Maudigs magiging Pangulo kung walang Marcos loyalist. Tama po? Anong rason na manonumbat silang ganito? Amanos na, bayad na po. At dahil po sa unity, naging Vice President si Inday. Kung hindi, wala siya sa pagiging Vice Presidente. Kung tumakbo naman siyang Pangulo, siguradong talo. Tama? Kasi kung naniniwala silang panalo, nakaupo yung tatay niya bilang Pangulo, di sana tumakbo siyang Pangulo. O hindi sila naniniwalang mananalo. Tama pa? Kaya wag kami, yung mga style ninyo ng mga propaganda, na dapat magtanaw ng utang na loob yung mga Marcos. Kasi si Bongbong Marcos hindi magiging Pangulo kung hindi nakipag-unity kay Inday. Yung 32 million na boto niya, yung excess sa 31 million, yung less than 1 million, yun man lang po ang DDS. Yung 31 million na boto ni Inday, mga Marcos loyalist yun. Kaya ang dapat magtanaw ng utang na loob, kayo sa mga Marcos, mga Marcoses. Inabaliktad ninyo, parang yung China, sila yung nangbubuli, sila yung pabiktim.
parehas na niya, Mr. Maravillas, yung pag-ugali nila. Tama. Kanino pa mga kababayan, magmana. Sabi ni Harry Roque, so what could have provoked PBBM to change his mind? My informant revealed that the president was dismayed by the destabilization rumor allegedly involving retired military officers and former President Rodrigo Duterte or FPRRD, sabi po ni Roque sa isang forum. Di kung ganon, tama lang, justified lang. Kung halimbawa totoo yung informant ninyo, ibig sabihin gusto lang i-protect ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating gobyerno. Kasi siya may mandato po na maglingkod. Pagkatapos, may destabilization rumors. Ang destabilization po, illegal po yan, yung kudita, mangagaw ka ng gobyerno. Kung ako yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yun din ang gagawin ko. Di ba? Para mawala yung threat, yung nananakot ng destabilization, ipadala na natin sa ICC. Kaninong kasalanan yon? Pero wala man tayo po na confirmation sa ganong mga balita. Kwento man lang ito ni Harry Roque. Nanggugulo lang ito. Malamang ito yung sabi sa kanya ni Xi Jinping. Guloyin ang politika rito para humina. Iba yun ang sabi ni Senator JB Ejercito. So sabi rito, the same military veterans reportedly informed Marcos of the discussion with Duterte, he said. In reaction, Marcos started having second thoughts about completely disengaging with the ICC. Sabi po niya, Marcos announced in November that the administration is studying a possible return to ICC. And this was about the same time as rambling about the supposed plot came out. Ang may kasalanan po, ang kampo ninyo, si Maudigs, kung bakit nagbago yung isipan, kung totoo yung kwento ninyo. Kung bakit yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siyempre gagawa din siya ng mga hakbang to protect the government and his administration. Alangan man matulog lang. Kung walang attempt sa inyo, hindi sana nag-isip ng ganito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan tuloy, yung Congress nagpasa ng resolution para papasukin na yung ICC. Ngayon galit kayo. Kayo yung simula ng lahat ng kaguluhan po. Kahit yung problema po sa Congress, nagsimula doon sa actions ni Hilo Garcia. Nag-atempong mag-kodita sa Kongreso. Maayos na sana. Ayun tuloy, binawi ng Congress yung confidential funds ni Inday. Ayaw ninyong makisama. May mga pailalim kasi na ginagawa yung kampo ninyo. Yun ang nakatrigger. Kung ako din yung Pangulo, yun ang gagawin ko. Tama pa. Alangan man matulad siya kay Erap, tinake over ni GMA, at saka yung kanyang tatay, biglang tinake over ng mga dilawan. Diba? Nang agaw ng posisyon, di man sila nanalo. Sabi dito, but Roque, while admitting that he did not know what Duterte discussed with the military officials, Marcos has nothing to worry about from his predecessor. Magtitiwala? Laging double talk si Maudigs. Ano man yung rason, makipag-usap siya sa kanyang mga dating mga military generals, mga retired generals. Retired na din siya. Dapat sa kanya manahimik. Diba? Hindi na nagsasalita at hayaan niya yung kanyang predecessor na magtrabaho. Yun dapat ang ginagawa ng former president. Hindi yung daldal ng daldal as if siya na lang ang magaling. Lumipas na yung kanyang panahon. Pagbigyan naman niya. Diba? Yung sumunod sa kanya. In like manner, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, I think, pag may pumalit na sa kanya after his term expires in 2028, mananahimik na yung ating Pangulong Bongbong. Ganon lang dapat. Masyado kasi kayong nagmamagaling. Sabi ni Harry Roque, I do not see
any reason anya why the government should be suspicious of FPRRD's periodic meetings with these people. As a former president of the republic and a man of law, Digong would never breach his allegiance to the republic. What? Nanawagan na nga siya ng civil disobedience. Huwag daw na magbayad ng taxes dahil sa issue ng confidential funds. Tapos inaccuse niya bigla yung Congress na bulok. At dapat daw i-audit. Yung auditing po, regular na ginagawa sa Kongreso. So sabi niya rito, he would not dare resort to any extra constitutional or illegal means to replace the first majority elected president in decades. We would not lead to destabilization plot against this government because his daughter is a cabinet member with 2 concurrent designations. Cabinet member siya na dapat alter ego ng ating Pangulong Bongbong pagkatapos kinontra niya yung peace talks. May ganon. Hindi man dapat siya nagingialam doon sa peace talks, sa issue ng peace talks kasi unang-una, DepEd Secretary siya. Focus lang dapat siya doon sa trabaho ng DepEd. Kung ano-ano yung pinangingialaman, hindi nga niya maayos yung DepEd. Diba? Tapos sabi niya rito, Roque confirms ICC entry in the Philippines. Pumasok na daw yung mga taga-ICC. Sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Magpakita ka ng picture at specific ng mga pangalan ng mga taga-ICC na labas-masok. O di ba? Ba't hindi mo hingan ng mga pangalan yung mga sabi mo, informant mo at i-publish ninyo para makapag-react yung ating gobyerno ng maayos? Baka another case na naman ito ng fake news tulad ng nangyari doon sa kinasangkutan ni Jeffrey Celis. 1.8 billion daw na travel expense ni Martin Romualdez. Tapos yung source po, Senado. What? Ayun, ang imbestigahan, mga kababayan, inadmit niyang mali sila. Wala mang ganon. Ayan tuloy. Nasadlak sa malaking problema. Nadama yung SMNI. Anya Mr. Maravillas, may appeal sa Court of Appeals yung mga abogado ng SMNI. Na balik na rin yung desisyon ng NTC. Halimbawa, pagbigyan sila ng Court of Appeals, paboran sila. Yung Congress po ang may ultimate say sa franchise. Sila yung magdidesisyon. Once na na-prove talaga beyond reasonable doubt kung sa husgado na talagang maraming violation sa franchise rules ang SMNI, babawiin sigurado yung franchise kasi yung power na yon sa Kongreso. Naintindihan ninyo? Ayan man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.